Good morning mga tito. Schedule natin ng PMS. Dito ako sa akin magpapa-PMS. Dito na ako sa malapit sa amin magpapa-PMS, ano. 20 minutes away. Nakausap ko na may-ari, bukas na daw sila. At yun, the reason is medyo kailangan na talaga magpa-PMS na ito. At sasabihin ko sa inyo yung presyo mamaya once done na yung PMS. So nung una parang gusto ko magpa-throttle body cleaning. Nung sinabi ko yung Odo, doon kay sir, sabi niya no need. Parang masyado pa daw maaga para doon. So hindi niya pa nire-required na o nire-recommend na mag-throttle cleaning agad kasi baka lang daw bata pa daw masyado yung motor at baka magalaw-galaw yung mga parts. Maganda leche-leche pa daw lalo. Kung wala naman daw ako nararamdaman na parang hirap ng makina or pupugak-pugak yung makina pag nagta-throttle, wag muna daw kasi goods pa naman daw yun. Ibig sabihin maganda pa yung takbo ng hangin papunta sa makina. So change oil lang muna ang kanyang recommended sa ngayon dahil sa Odo. So papunta tayo ngayon. Ito tip to para sa mga taga Bulacan kasi naghanap talaga ako ng big bike shop dito sa Bulacan. Medyo mahirap maghanap, ano, lalo dito sa area namin wala masyado. Magtayo kaya ako ng shop dito, no? Anyways, yun nga, medyo mahirap maghanap dito sa Bulacan. So pag search ko, hindi sila pala masyado active sa Facebook, kaya hindi sila masyadong nire-recommend ng Facebook. Hindi sila masyadong binabanggit ng Facebook. So what I did is chinat ko sila, may number doon, yung number active ilalagay ko mamaya sa video, yung number. So ang pangalan ng shop is Susan Big Bike Shop. So pupunta tayo doon, change oil lang. So feeling ko overdue na tayo sa change oil. And yun, samahan nyo ako. Earlier pala napansin ko namamatayan ako sa low RPM, ano. Namamatay talaga siya. Feeling ko napapansin nyo sa mga ibang video ko, namamatay yung motor in low RPM, lalo pag nag-slight rev bump ako. So nag-search tayo, ano, nakahanap tayo ng mga katulad nating problema. Akala ko major problem, hindi naman pala. Nag-search tayo and ang lumalabas na mga sintomas ay nagpo-point sa idle RPM o yung tinatawag na minor. Para sa sasakyan din may minor, di ba? So depende sa guideline or kung anong meron sa manual nyo, doon kayo magbe-base, ano. So sa akin, based sa manual's book is 1 to 1.1 or 1 to 1.3. Well, naglalaro sa 1 to 1.3. Ngayon, bumagsak yung minor natin sa around 800 ata pagka. So ang gagawin mo kasi is
tutulak mo yung manibela mo to right, i-maneuver mo siya sa right para mahila niya yung throttle cable na nanggagaling dito. And then titignan mo kung ano yung magiging RPM niya when on ano na, pag mainit na yung makina, like nasa 60 degree na, so bababa na kasi yung minor nun, diba? So I was doing that earlier, ginagawa natin yung kanina. And then yun nga, na pag pihit sa kanan nung manibela, and then pag 60 degree nung makina, which is yung temperature na okay na yung oil, napansin natin na bumababa ng sobra yung minor, nagiging 800. So bumabagsak na siya dyan, sa 1, pababa na siya sa 1. And then hindi naman namamatay yung makina kasi syempre may ano pa naman, kaya pa ng minor niya. But once na mag-slide rev ka, yung parang ganito, ganyan, mamamatay siya kasi nga kulang na yung ideal RPM niya, na once nag throttle ka, aangat, babagsak bigla. So nag-i-stall yung makina, nag-i-stall yung engine. So yun, kaya sobrang akala ko talaga may problema yung motor, something else. But apparently sobrang baba na ng minor ko na hindi ko na talaga siya napapansin pagka tumatakbo. Kasi pag tumatakbo ka, diretso alis eh. So hindi ko na napapansin yung minor. Kumbaga pagka umaalis ako ng bahay, hindi ko talaga siya napapansin na. So I think partly my bad kasi hindi ko siya masyadong pinapansin, ano. But wala naman ako magagawa. Hindi ko talaga siya nakikita eh. So what I did is do some research, tingin-tingin. So hindi tayo mekaniko. Tayo ay IT system engineer, focus on cloud. So hindi na masyadong ganun wala. But eventually natututunan din eh. So nasaya ako na na-encounter ko siya. Ayoko lang siya ma-encounter pag nasa kalsada na yun, nasa labas ka. Pero kung nasa bahay lang, goods, nakikita mo yung problema, may time ka mag-resolve, alam mo yun, may time ka magkalikot. So ngayon, kahit anong rev bump ko na slight lang, hindi naman tayo sumasagad, or very slight lang, hindi na siya namamatay. So yun talaga yung problema. Pretty good. Papasearch ka talaga. So ayun, papunta na ako ngayon dun sa may shop. Dito yun sa may bandang San Rafael na, or parang mga ganun, San Rafael or Plaridel lang. Sorry malaki kasi Bulacan eh, hindi ko kabisado lahat. Doon ka rin pala pupunta. Yun 25. Kasya pa. Hindi na ako nag-load. Alam ko kasi kasya pa eh. Sinalim pala tayo.
Walang nga, ba't gano'n? Bigla nag-redirect siya. Nakalagay dun sa unang direction niya, umakyat papuntang kaliwa. So means aakit na tuloy. Yung pala sa baba, biglang lumipat ng baba. Bayways. Buti na lang abay dyan sa likod, sorry na lang ako. So makakaliwa daw tayo dito. So yun yung naging problema nung ano. So mga tito, bago natin natutunan pagka bumabagsak na yung idle RPM nyo versus sa specs na dapat, sa specs na dapat na nandun siya, magkakaroon talaga kayo ng engine stalling issue, lalo pagka hindi nyo ginagasan ng pag start nyo hindi kayo naggagas. Yung pala, isa pa yun si symptoms pala, pagka nag-i-start kayo tapos hindi siya nag-i-start as long as hindi ka nagbibigay ng gas. Kasi dati pag start ko matik start agad pero pag yung nag-i-start ka tapos hindi siya naggagasolina, yung hindi ka nagtatrattle, mamamatay siya. Yun, isang symptoms yun. Symptom isa lang pero kasama sa symptoms. So yun yung napansin ko. Ano lang yan, baka lang may nakaka-encounter sa inyo, hindi lang siya pang big bike, it's kahit sa kotse, small bike, kotse. Nung nagba-manual pa ako, isa rin yun sa naging issue nung sasakyan ko dati. Sobrang baba ng minor na panay pag nasa primera ako namamatay siya. Then we check it, yun nga, kahit naka-pedal ka na, ang baba pa rin ng minor. So it's a good thing to check. So going back dito sa nakita kong big bike shop dito sa Bulacan. Ito na, malapit-lapit na tayo. Malapit na, di ba? Parang mga ilang minutes lang, nandito na tayo. 9:18 pa lang. So natatawa lang ako nung tinawagan ko yung may-ari nito kasi parang tinanong ko throttle body cleaning, meron naman daw, pero tinanong niya ako ilan yung odo ng motor. Nung sinabi ko yung odo ng motor, nagalit siya. Bakit nyo ipapathrottle body yan? Hindi pa yan recommended. Alam mo yung parang yung tatay mo nagalit na mali yung sinasabi mo. Was fine, that's fine. Sometimes kailangan natin matuto dun sa mga marurunong talaga, dun sa mga talagang nandyan na sila since then. So I think ito na. Ito yun, nakita ko sa map. Dito tayo mga dito. Sabay ba? Parang hindi siya itsurang shop, more ng bahay. Pero pakita ko sa inyo yan. So dito siya sa may paglabas mo nung parang bypass. May kita nyo yun, Susan Bike Shop. Susan Big Bike Shop. Sa papalamigin pa rin naman kasi, kaya hintay-hintay lang muna. So, hintay pa natin yung owner. Pahinga mo tayo. So, balikan ko kayo later pag dyan ha. Ay. Maintain yan, yun ang gamit ko. Alam mo ba yung isang 600 na 2,000 yun? Alam mo ba kung ano na tinak mo noon? 130,000, hindi ko pa pinapagta ng clutch lining.
Oh, ba't hindi gaganda? Smooth po Puro talaga na. yun, ano? Bakit hindi siya sasabihin mong hindi siya gaganda? Hindi babaguhin din naman nila eh. Pinadali lang ng Honda yung trabaho nila eh. Kasi Yun mga tito, uuwi na tayo. Tapos na tayo sa change oil sa Susan Big Bike Shop. Kaya galing na tayo sa Susan Big Bike Shop, ano. Sobrang bait ni Kuya Bobby. At tinuturuan niya tayo ng mga proper maintenance, kung ano mga titignan insat, mga kailan mo sisilipin yung brake, kailan mo sisilipin yung kung kailan ka dapat magpa change oil talaga. Bali, to turn up ko na lang mamaya yung service warning, ano. Baka kasi nag-change oil na tayo, tapos mag-service warning pa rin na kailangan na ng change oil. Hanapin ko na lang mamaya. Pero alam ko na turn off ko na yun eh. Maraming salamat Kuya Bobby sa iyong assistance. So sa mga nagtatanong magkano, 3.5 po. 3.5 ang siningil sa atin kasi almost 4 liters kasi siya. 3.8. May natira doon na almost 200 ml pero hindi ko na kinuha, wala akong paglalagyan. Mayaan ko na kasi kay Kuya Bobby yun para pang gamit-gamit niya sa pang lubricant ng kanyang mga ginagawa. So check yung ating mga, sabi niya na, brake, makapal pa, okay pa lahat. Change oil lang talaga siya. Wala pang ibang kailangan major gawin. Sa mga nagtatanong o kahit hindi nagtatanong, yung ating bagay Oxford galing sa Motorworld. At ito ay waterproof na bag. So dalawa tong ganito ko, isang maliit sa malaki. So depende sa lakad kung ano gagamitin kapag ganito. Malapit lang, wala naman masyadong bitbit. Itong maliit lang. Pauwi na tayo mga tito. At yun, 3.5 ang inabot, mamang extra ano, hiningi si Kuya Bobby. So matagal na sila sa business. So ang nalaman ko ay sila ay gumagawa ng mga Super 4, mga Super 400 na Honda. So siya pala yun, siya yung nagbebenta ng mga Super 400 na Honda, no? Nakakatawa. Ang dami niya dong Super 400. Mga dalawa, tatlo. Bali, hindi ko na masyadong binidyoan, pero si Kuya Bobby ay mahilig mag-tour. Touring talaga siya, ano. Baka maligaw tayo sa Baguio. Hindi po tayo pa Baguio. Tatawid tayo sa kabila. Medyo tumatalon ah. So we're heading home. AMS oil yung ginamit, ano? 10W40 ba? Sorry, nakalimutan ko, pero may video tayo niyan. Kasama natin yan syempre. At 3.8 liters nilagay, 3.5 ang siningil. Yan yung mga detalye. Sa Giginto, Bulacan, so sa mga taga Bulacan na naghanap ng trusted na mekaniko na magaling din talaga, si Kuya Bobby po. Though hindi siya nagbababa ng makina for overhauling, more on restoration po ang kanyang forte, ano? Hilig niya yung Super 4.
Siya, yun, pwede nyo siyang puntahan dito. Exit lang kayo ng Balagtas, konting biyahe papasok. Matutumbok ka agad yung shop niya. So, maraming salamat Kuya Bobby sa iyong assistance at least ngayon ay newly changed oil na. Yung oil natin kanina medyo brown na talaga. So, newly changed oil using AMS oil, one of the best daw in the market. By research sa mga Z9 groups, one of the best din talaga siya. Kaya we're good. We're heading home. Thank you so much mga tito, mga tita sa pagsama sa ating mabilis na change oil biyahe. Alam kong kaya kong gawin mag-isa yun, pero I'd rather have somebody do it for me. Yung talagang ginagawa na siya ng matagal na, no? Again, hindi po ako marunong ako sumunod sa instruction, pero hindi ako confident when it comes to that kind of things. Kaya nagpapaganon tayo, nagpapa-change oil tayo sa iba rather than tayo na lang. And syempre, big bike, malaking value rin to. So doon tayo syempre sa sanay na, no? Kung yung Aerox siguro baka i-attempt ko pa na ako na lang. And maraming salamat mga tito. And I hope you'll be having a nice weekend. Thank you so much again for continuous support and pagdami ng subscribers natin. Please like, share, and subscribe. Ciao!